Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Naniniwala ka ba sa second chance? O kaya ay sa love is sweeter the second time around? Isa ka ba sa mga tao na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa nakasakit o nakagawa ng mali sa'yo? May mga sitwasyon na kailangan nating magbigay ng second chance sa isang tao upang makita natin kung siya ba ay nagbago na. Pero paano kung ang labis na sakit at trauma na iniwan sa'yo ay nasa puso mo pa rin? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na kapag mahal mo ang isang tao ay hindi mo siya lolokohin. Makukontento ka sa kanya at hindi ka maghahanap pa ng iba. Kapag natukso ka, ibig sabihin ay hindi mo ganong kamahal ang partner mo o baka hindi mo talaga siya mahal. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalan na Aiza. Nasa late 20s na ako ngayon at merong stable na trabaho. Ang ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko sa aking ex-boyfriend na si Billy. Hindi niya po yun totoong pangalan. Nakilala ko si Billy sa isang dating app. Matagal na rin kasi akong single at okay na ang trabaho ko at nagagawa ko namang tumulong sa family ko. Kaya naisip ko na pagbigyan naman ulit ang sarili kong makaramdam ng kilig. Ang first meet-up namin ni Billy ay nagustuhan ko na kaagad. Bukod sa gwapo siya ay humanga ako sa pagiging independent niya. Isa kasi yon sa mga katangian ng lalaki na hinahanap ko. Para sa akin, kapag independent ang isang lalaki ay magiging good provider at responsable siya kapag nagkaroon siya ng sariling pamilya. Ganoon na kaagad ang nasa utak ko. Kasi hindi naman ako nakikipagrelasyon para masabing meron akong boyfriend. Gusto ko kapag nagkaroon ulit ako ng boyfriend ay yung pangmatagalan na at makakasama ko na sa panghabang buhay. May na-feel akong sparks kay Billy. Nasasabayan ko ang mga jokes niya at may sense siyang kausap. Marami rin kaming same interest. Parehas kaming mahilig manood ng horror movies at umakyat sa bundok para pampawala ng stress sa nakakapagod na trabaho. Bukod pa roon ay magaling ding magluto si Billy at may mga pagkakataon na kapag nasa apartment niya ako ay ipinagluluto niya ako. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging honest at open niya sa akin. Kahit na ilang buwan pa lamang kaming magkakilala ay nagtitiwala na kaagad siya na ikwento sa akin ang mga personal na bagay tungkol sa kanya. Kagaya ng nangyari sa family niya. Naghiwalay ang parents niya dahil nagkaroon ng ibang babae ang tatay niya. Halos araw-araw daw nag-aaway ang mga magulang niya. Kaya nag-decide ang mga ito na maghiwalay na lamang. Na-share din ni Billy sa akin ang nangyari sa kanila ng ex-girlfriend niya. Nag-cheat daw ang ex niya sa kanya at binigyan pa niya ito ng second chance. Pero sinayang lang nito. Niloko lang daw ulit siya ng kanyang ex at sobra daw nasaktan si Billy sa nangyari na yon. Hindi niya raw akalain na may experience niya ang nangyari sa nanay niya, kaya sa susunod daw na magkakaroon siya ng girlfriend ay sisiguraduhin niya na hindi na siya maloloko. Very memorable sa akin ang araw kung kailan naging kami ni Billy, Papa Dudut. Inaya niya ako noon na umakyat sa bundok sa Batangas, joiner kami sa isang grupo. Pagdating namin sa itaas ng bundok ay doon na siya nagtapat sa akin na mahal niya ako. At tinanong niya kung gusto ko bang maging kami. Dahil sa mahal ko na rin si Billy ay hindi ko na pinatagal at sinabi ko na mahal ko na rin siya. May ibinigay pa siyang singsing sa akin noon bilang tanda raw ng pagmamahal niya sa akin.
Ipinangako ko kay Billy na hindi ko siya lolokohin kagaya ng ginawa ng ex niya at ng tatay niya sa nanay niya. Nangako rin si Billy sa akin na hindi niya ako lolokohin. Sa laki raw ng pagmamahal niya sa akin ay hindi na raw siya titingin pa sa iba. At sana raw ay ako na ang babaeng pakakasalan niya sa tamang panahon. Papadudot na niwala ako na hindi ako magagawang lokohin ni Billy bukod sa mahal niya ako, ay alam ko na hindi niya gagawin sa akin ang ginawa ng tatay niya sa kanyang nanay. Alam niya rin ang sakit kapag niloko ng taong mahal mo. Dahil sa naging ex niya, naniwala ako na hindi niya hayaan na mangyari yon sa akin, Papa Dudut. Masaya ako sa piling ni Billy, alam niya kung paano ako itrato ng tama. Alam niya kung kailan ako malulungkot at kung paano niya ako papasayahin. Mas lalo kong nasabi na seryoso si Billy sa akin nang ipakilala niya ako sa nanay niya at dinala niya ako sa bahay nila. Nakilala ko rin ang mga kapatid niya, Papa Dudut. Una kong ipinakilala si Billy sa family ko. Sunod ay sa dalawa kong kaibigan na sina Ella at Abby. Sa isang coffee shop kami noon nagpunta. Pero malis din kagad si Billy kasi may kailangan pa siyang gawin. Nang makalis si Billy ay sinabi sa akin ni Abby na pamilyar si Billy sa kanya at parang nakita na niya ito noon. Hindi nga lang niya maalala kung saan. 2 days after kong may pakilala si Billy sa mga kaibigan ko ay tinawagan ako ni Abby at ang sabi niya ay alam na niya kung bakit pamilyar si Billy sa kanya. Naging ex pala ng pinsan niya si Billy. Small world talaga, no? Sabi ko pa kay Abby. Totoo yan. Pero nakwento ba ni Billy sa iyo ang nangyari sa kanila ng pinsan ko? Tanong pa ni Abby. May naikwento sa akin si Billy na ex niya na 2 beses siyang niloko pero hindi ako sure kung yun ang pinsan mo. Tugon ko. Sigurado ako na hindi ang pinsan ko yun, Aiza. Kasi hindi siya niloko ng pinsan ko. Pero wag mong isipin na sinisiraan ko si Billy. Ang nangyari kasi sa kanila ng pinsan ko ay si Billy ang nagloko. Hindi lang 2 beses kundi maraming beses. Mabuti na lang at natauhan ang pinsan ko at nakipag-break na kay Billy. Kaya ikaw, Aiza, mag-ingat ka sa jowa mo. Bantayan mo. Ang wika pa ni Abby. Hindi naman ako natakot sa mga nalaman ko na yon tungkol kay Billy, Papa Dudut. Ayokong husgahan ng isang tao base sa nagawa niya sa past. Isa pa ay hindi ko nakikita kay Billy na lolokohin niya ako. Pinangahawakan ko talaga mga pinangako niya sa akin. Kaya inalis ko na sa isipan ko ang mga sinabi ni Abby at mas pinaniwalaan ko ang aking sarili at ang pagmamahal ni Billy sa akin. Kapag kasi iniisip ko na baka gawin din ni Billy ang ginawa nito sa pinsan ni Abby ay hindi ako magiging masaya. Palagi akong mag-iisip. Ayoko naman ng ganon, Papa Dudut, kaya nga ako pumasok sa isang relasyon ay para maging masaya at mas ma-inspire pa sa buhay. Umabot ng 2 taon ang relasyon namin ni Billy at napatunayan niya sa akin na hindi niya ako lolokohin. Oo, nagkaroon kami ng maliit na away at tampuhan. Pero nare-resolve naman namin kaagad at pinapalipas muna namin ang init ng ulo ng isa't isa at saka namin pinag-uusapan ang dahilan ng aming pag-aaway. Babe, ano kaya kung sa apartment ko na ikaw tumira? Para magkasama na tayo araw-araw, ang sabi sa akin ni Billy habang nagde-dinner kami sa labas. Gusto ko sana pero alam mo naman na matanda na ang parents ko. Saka kailangan ako sa bahay namin. Pagtatanggi ko. Sayang naman. Ang saya siguro kung pagising ko ay ikaw ang makikita ko kaagad tapos gabi-gabi tayong magkatabi sa pagtulog. Ang sabi pa ni Billy. Hayaan mo at dadalasan ko ang pagpunta sa apartment mo basta lulutuan mo ako palagi ng masarap. Ang nakangiti kong sambit. Oo naman, kailan ba ako nagluto ng hindi masarap? Pabirong sabi pa ni Billy.
Gusto ko rin ang ugali ni Billy na hindi niya ako pinipilit sa isang bagay na ayoko. Hindi niya ako pinipressure sa mga bagay-bagay. Kagaya ng pangako ko kay Billy ay mas dinalasan ko pa ang pagpunta sa apartment niya. Lahat ng niluluto niya ay kinakain ko. Yun din ang naging dahilan upang mag-gain ako ng weight, Papa Dudut. Medyo nagkaroon ako ng insecurity nang maging chubby ako at minsan ay sinabi ko kay Billy na baka dahil sa chubby na ako ay maghanap na siya ng ibang sexy na babae. Tinawanan niya ako at ang sabi niya ay hindi ganon kababaw ang pagmamahal niya sa akin. Kahit daw mas tumaba pa ako ay mahal niya pa rin ako at ako pa rin ang pinakamaganda at sexy na babae para sa kanya. Sa mga sinabing yun ni Billy ay nawala ang insecurity ko sa aking katawan. Nakakatuwa na kahit nadagdagan ang timbang ko ay mahal niya pa rin ako. Pero sabi nga ang realidad ay hindi isang fairy tale. Hindi pwedeng hindi dadaan ang isang relasyon sa isang napakalaking pagsubok na susubok sa tatag ng inyong pagmamahalan. Sa paglipas ng mga araw ay napansin ko na dumadalang na ang pakikipagkita sa akin ni Billy. Kapag gusto kong pumunta sa apartment niya ay sinasabi niya na wala siya roon dahil kasama niya mga kaibigan niya. Maging ang pagchat-chat niya ay hindi na kagaya noon. Parang bigla siyang naging cold sa akin, Papa Dudut. Kapag tinatanong ko naman siya kung okay lang siya kasi parang nagbago na siya, ang sagot niya ay pagod lamang siya sa trabaho. Pagpasensyahan ko na lang daw siya at babawi raw siya sa akin kapag naging maluwag na ang schedule niya. Isa pa nga sa mga napansin ko, Papa Dudut, ay palagi niyang hawak ang kanyang cellphone. Kapag napansin niya na sinisilip ko ang cellphone niya, ay agad niya itong inilalak para hindi ko makita kung ano ang ginagawa niya. Ayoko man ay doon ako nagsimulang pagdudahan si Billy na baka meron na siyang iba. Lahat ng iyon ay sinabi ko kina Ella at Abby dahil sila lang ang nasasabihan ko pagdating sa mga ganong klase ng bagay. Feeling ko ay may iba na si Billy. Ang cold na niya sa akin. Hindi na siya kagaya dati na sweet. Siguro hindi na niya ako mahal at anytime ay makikipag-break na siya sa akin. Ang malungkot kong sabi sa dalawa kong kaibigan. Madalas naman ay ganyan kapag matagal na ang isang relasyon na isa. Nababawasan na ang kilig moments pero hindi ibig sabihin ay hindi ka na mahal ni Billy. Ang turan pa ni Ella. O baka tama ang kutob mo. Baka gawin din ni Billy ang ginawa niya sa pinsan ko. Sambit naman ni Abby. Tumigil ka na nga, Abby. Pinag-iisip mo lang yung friend natin. Basta huwag ka na mag-isip ng negative, Aiza. Kasi negative din ang maa-attract mo. Ang payo sa akin ni Ella. Pinilit ko ang sarili ko na isipin na walang ginagawang kung ano si Billy na hindi ko alam, Papa Dudut. Pilit kong pinaniwalaan na kaya siya nagbago ay dahil sa matagal na kaming magkasama. Kahit naman sa mag-asawa ay ganon, Papa Dudut. Kung minsan sa sobrang tagal na ay nawawala na ang sweetness sa isa't isa pero magkasama pa rin sila. Mahal pa rin nila ang isa't isa. Pero napakahirap pilitin ang sarili ko na okay lang ako. Lalo na at ang dami ko nang nakikitang pagbabago kay Billy. Lalo na sa relasyon namin. Para na nga akong walang boyfriend kasi halos hindi ko na siya maramdaman. Kapag magkasama naman kaming dalawa ay nasa cellphone palagi ang atensyon niya. Isang beses ko siyang sinaway na baka pwedeng mag-usap naman kami at huwag puro sa cellphone ang atensyon niya. Ang sagot ni Billy sa akin ay trabaho daw ang inaatupag niya. At hindi kung ano lamang. Nagalit pa nga siya sa akin kasi parang hindi ko raw naintindihan ang trabaho niya gayong matagal na kaming magkasama. Napansin ko rin na mabilis nang magalit si Billy sa akin. Kahit na maliit na bagay ay nakasinghal siya kaagad sa akin. Na para bang ang laki ng kasalanan na nagawa ko. Kahit pwede namang palampasin ang isang bagay ay talagang pinipilit niyang pag-usapan hanggang sa magagalit na naman siya sa akin.
Sa mga nangyayari ay mas lalong lumakas ang loob ko na may hindi sinasabi si Billy sa akin. Kahit naman sa mag-asawa ay ganon. Kung minsan sa sobrang tagal na ay nawawala na ang sweetness sa isa't isa, pero magkasama pa rin sila. Mahal pa rin nila ang isa't isa. Pero napakahirap pilitin ang sarili na okay lang ako. Lalo na at ang dami ko nang nakikitang pagbabago kay Billy. Lalo na sa relasyon namin. Para na nga akong walang boyfriend kasi halos hindi ko na siya maramdaman. Kapag magkasama naman kaming dalawa ay nasa cellphone palagi ang atensyon niya. Isang beses ko siyang sinaway na baka pwedeng mag-usap naman kami at huwag puro sa cellphone ang atensyon niya. Ang sagot ni Billy ay sa trabaho ang inaatubag niya at hindi kung ano lamang. Nagalit pa nga siya sa akin kasi parang hindi ko raw maintindihan ang trabaho niya, gayong matagal na kaming magkasama. Napansin ko rin na mabilis nang magalit si Billy sa akin. Kahit malit na bagay ay nakasinghal siya kaagad sa akin. Na para bang ang laki ng kasalanan na nagawa ko. Kahit na pwede namang palampasin ang isang bagay ay talagang pinipilit niyang pag-usapan hanggang sa magagalit na naman siya sa akin. Sa mga nangyari ay mas lalong lumakas ang loob ko na may hindi sinasabi si Billy sa akin. Sinubukan kong mag-imbestiga kung meron bang babae talaga si Billy pero hindi kasi ako magaling pagdating sa mga ganong bagay. Kaya wala rin akong nakita, Papa Dudut. Isa pa ay bigla na lamang naging sweet ulit si Billy sa akin at panay ang pag-aya niya na magkita kami. Gusto niya raw na bumawi sa akin. Agad ding nawala ang pagdududa ko sa kanya dahil doon. Isang araw ay tumawag si Billy sa akin at pinapupunta niya ako sa apartment niya. May importante raw siyang kailangang sabihin sa akin. Kinabahan ako kasi feeling ko ay magpo-propose na siya sa akin ng time na yon. Kaya agad ko siyang pinuntahan sa apartment niya ng araw na yon. Kumain muna kami ng luto niya at habang kumakain ay napansin ko ang pagiging tahimik ni Billy. Ano pala yung importanteng sasabihin mo sa akin, babe? Tanong ko kay Billy habang kumakain kami. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Gusto ko na makipag-break sa'yo. Walang gatol na tura ni Billy. Hindi agad ako nakapagsalita sa aking mga narinig, Papa Dudut. Para akong sinampal ng paulit-ulit at nakatulala lamang ako. Tinanong ko si Billy kung bakit siya makikipag-break sa akin gayong okay na kami ng mga huling araw. Aniya ay pinilit niyang maging okay kami pero hindi na raw niya kayang lokohin ang kanyang sarili kasi siya lang ang nahihirapan. Bakit ka nahihirapan? Dahil ba sa akin? May nagawa ba ako na hindi ko alam na reason kung bakit ka nakikipag-break sa akin? Ang umiiyak kong tanong kay Billy. Ako ang problema sa relasyon na ito, Aisa, hindi ikaw. Hindi ako nakontento sa iyo na kayo kong sabi ni Billy. Kasunod noon ay inamin na ni Billy na meron siyang ibang babae na nagpapasaya sa kanya at may nangyari sa kanila ng ilang beses. Isa pa raw yon sa hinahanap niya sa akin, ang pakikipagsiping. Nung unang beses kasi na inaya ako ni Billy na gawin ang bagay na yon ay tumanggi ako, Papa Dudut. Natatakot kasi ako na baka mabuntis ako habang marami pa akong nais mangyari sa aking buhay. Magiging maingat naman daw si Billy at gagamit siya ng proteksyon. Pero ayoko talaga. Akala ko ay nirerespeto niya ang desisyon kong yon pero sa ibang babae naman pala niya ginawa. Pakiramdam ko ay gumuho ang aking mundo nang makipag-break si Billy sa akin, Papa Dudut. That time ay hindi ko iniisip na maghihiwalay pa kami kasi matagal na kaming magkasama. Hindi ko rin matanggap na nag-cheat siya sa akin kahit na sinabi niya na hindi niya yon gagawin sa akin kasi mahal na mahal niya ako. Hindi ko matanggap ang breakup namin ni Billy kaya sinabi ko sa kanya na kaya ko siyang patawarin sa nagawa niya. Kaya ko siyang tanggapin ulit at bigyan ng second chance. Billy, maawa ka sa akin. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka.
Mahal na mahal kita. Magsimula ulit tayo. Kakalimutan ko ang nagawa mo basta wag mo lang akong iiwanan. Ang sabi ko at lumuhod pa ako sa harapan niya. Ayoko na talaga, Aiza. May iba na akong gusto. Maawa ka na sa sarili mo. Tanggapin mo na lang ang desisyon ko kasi hindi na ito magbabago pa. Ayokong magstay pa sa'yo tapos wala na akong pagmamahal na nararamdaman para sa'yo. Hindi na lang ikaw ang niloloko ko kapag ganun. Pati na ang sarili ko, ang sabi ni Billy. Hindi umepekto ang pagmamakaawa ko kay Billy Papadudut. Talagang buo na ang loob niyang makipaghiwalay sa akin. Sa araw na yon ay natapos na ang aming relasyon. Pero hindi ang aking pag-asa na magkakabalikan pa kaming dalawa. Sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat upang bumalik si Billy sa akin. Katwiran ko ay hindi ko dapat agad na isuko ang isang tao kapag mahal ko. Dapat ay lumaban pa rin ako. Baka kasi na-overwhelm lamang si Billy sa pinaparamdam sa kanya ng bago niyang babae. Kaya naisipan niyang makipaghiwalay sa akin. Ang lakas ng paniniwala ko na at the end of the day ay marirealize pa rin ni Billy na ako talaga ang mahal niya at babalik siya sa akin. Hindi ko sinabi sa pamilya ko na break na kami ni Billy dahil alam ko na magkakabalikan pa kaming dalawa. Walang kalamalamang pamilya ko na sa gabi bago ako matulog ay umiiyak ako. Sobrang sakit kasi talaga ng mga nangyari na yon, Papa Dudut. Ang tanging pinagsabihan ko lamang ay sina Abby at Ella. Sa kanila ko iniyak ang lahat at ikinuwento ang totoong nangyari sa amin ni Billy. Hindi ba sabi ko na sa iyo na may ibang babae ng ex mo kaya nagbago? Hindi ka kasi nakinig sa akin. Ginawa na rin yan sa pinsan ko. Once a cheater, always a cheater. Ang sabi sa akin ni Abby. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Nagmamakaawa pa nga ako sa kanya pero ayaw niya talaga. Iyak ko. Diyos ko ka, Aiza. Ginawa mo yun. Hindi ganyan ang pagkakakilala namin sa iyo. Hindi mo dapat yun ginawa. Ang wika naman ni Ella. True, hindi ka dapat magmakaawa sa mga ganong klase ng lalaki. Ikaw na nga itong niloko, tapos ikaw pang nagmamakaawa. Hindi mo deserve ang manlolokong yun, Aiza. Basta lahat ng yon, hayaan mo na siya at mag-move on ka na lamang. Nandito naman kami kapag kailangan mo ng makakausap. Sambit pa ni Abby. Makinig ka sa amin, Aiza. Wag na wag mo nang gagawin ulit yon. Tigilan mo na si Billy, makakahanap ka pa rin ng lalaki na hindi ka lolokohin. Turan pa ni Ella. Sinabi ko sa mga friends ko na tinigilan ko na si Billy kahit na hindi yun ang totoo. Alam ko kasi na magagalit sila sa akin kapag sinabi ko na may balak ako na i-win back si Billy at makikipagbalikan ako sa ex ko. Baka nga pagtulungan pa nila akong sabunutan at sampalin kapag nalaman nila na ganon ang gusto kong mangyari. Hindi pa rin naman ako in-unfriend ni Billy sa mga social media account niya. Kaya nakikita ko pa rin ang mga post niya. Nakakalungkot lang na ibang babae na ang kasama niya sa mga pictures na ina-upload niya. At hindi na ako. Naging stalker na ako ni Billy at ng bago niyang girlfriend. Gusto ko pa rin malaman ang mga nangyayari sa buhay niya kahit na wala na kami. Pero sa ginawa ko na yon ay para kong tinotorture ang sarili ko, Papa Dudut. Sobrang sakit kapag nakakakita ako ng mga pictures ni Billy at ng girlfriend niya. Pero lahat ng yon ay aking tinitiis. Nagsimula na rin akong kumilos para iparealize kay Billy na ako talaga ang mahal niya. Halos araw-araw ako nagchat-chat sa kanya. Kinukumusta ko siya at sinasabi ko na mahal ko pa rin siya. At sana ay magkabalikan pa kami. At sinabi ko rin na sobra ko na siyang miss. Wala na akong pakialam kahit pa magmukha akong tanga ng time na yon. Pero kahit isa sa mga chat ko kay Billy ay hindi niya nareplyan. Puro scene lang ang ginagawa niya.
Kahit ganoon ang nangyayari ay hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa, Papa Dudut. That time ay hindi ko maintindihan kung bakit ang isang tao na dating sinasabi sa iyo na mahal ka ay magagawa na tiisin ka na hindi na kausapin. Yung parang hindi na talaga ako nag-exist para kay Billy. Hindi ko maunawaan kung paano niya nagagawa na deadmahin ako after ng aming pinagsamahan. Gumawa rin ako ng isang video kung saan ay binivideo ko ang sarili ko habang umiiyak. Sa video na yon ay sinabi ko kay Billy ang lahat ng gusto kong sabihin. Nagmakaawa pa rin ako sa kanya na balikan na niya ako dahil kaming dalawa ang nakatadhana para sa isa't isa. Bukod pa sa video na yon ay gumawa rin ako ng video ng compilation ng mga pictures naming dalawa at mga video ng mga lugar na aming napuntahan noong kami pa. Gusto ko kasing mapanood niya yon para maalala niya kung gaano kami kasaya noon. Sinend ko ang 2 video kay Billy. Nakatanggap naman ako ng chat pero hindi mula kay Billy kundi mula sa girlfriend niya. Ang sabi sa akin ay tigilan ko na si Billy dahil matagal na kaming tapos ni Billy. Tanggapin ko na lang daw ang katotohanan na hindi na ako mahal ni Billy at mag-move on na ako. Nagkaroon ako ng hinala na ipinapanood ni Billy ang mga video sa bago niyang girlfriend kaya nag-chat ito sa akin. Sobra ko nahiya sa mga pangyayaring yon, Papa Dudut. Lumabas kasi na sobrang desperada ako. Pero hindi pa rin ako tumigil, Papa Dudut. Mas lalo pa nga akong naging desidido na suyuin ulit si Billy hanggang sa magkabalikan na kaming dalawa. Aminado naman ako na desperada ako ng time na yon, Papa Dudut. Isang paraan pa ang naisip ko at yon ay ang kausapin ng nanay ni Billy. Bumili pa nga ako ng cake bago ako nagpunta sa bahay ng nanay niya. Hinarap naman ako ng nanay ni Billy at pinapasok pa niya ako sa bahay nito. Ano pala ang ginagawa mo rito, Aiza? Sa pagkakaalam ko ay hiwalay na kayo ni Billy at meron na siyang bagong girlfriend. Ang sabi sa akin ng nanay ni Billy. Oo tita, nakipaghiwalay nga po si Billy sa akin pero alam ko po na mahal pa rin niya ako. Tita, baka pwede mong kausapin si Billy para sa akin. Sabihin mo sa kanya na balikan na niya ako. Handa po akong maghintay kahit matagal kasi ganun ko kamahal si Billy. Ang wika ko. Aiza, alam ko ang nangyari sa inyo. Niloko ka ng anak ko at naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon dahil minsan akong nasa posisyon mo. Niloko rin ako ng asawa ko pero yung ginagawa mo na paghabol sa kanya ay wala nang pupuntahan. Ang isang lalaki kapag ayaw na nila sa ating mga babae ay ayaw na talaga nila. Kahit na anong gawin mo ay hindi na siya babalik sa iyo. Maawa ka sa sarili mo, Aiza. Alam ko na isa kang mabuting babae at deserve mo ang maging masaya sa isang lalaki na kaya kang mahalin nang hindi ka niloloko. Mahabang sabi ng nanay ni Billy. Tumanggi siya na kausapin si Billy tungkol sa pakikipagbalikan sa akin. Pagdating daw sa love life ng kanyang anak ay hindi siya nakikialam. Bagaman at aminado siya na si Billy ang may mali sa mga nangyari. May lalaki raw na nakalaan sa akin at hindi raw si Billy yon, Papa Dudut. Talagang napahagulhol ako ng matindi sa mga sinabi ng nanay ni Billy sa akin. Pero hindi pa rin noon napatay ang pag-asa sa aking puso na babalikan pa ako ni Billy. Sinabi pala ng nanay ni Billy kay Billy ang ginawa kong pagpunta sa bahay nila. Nag-chat si Billy sa akin at galit na galit siya, Papa Dudut. Ang sabi niya ay tigilan ko na siya dahil kahit mamatay pa raw ako ay hindi na magiging kami ulit. Sobrang desperada ko na raw na pati nanay niya ay ginambala ko. Sa pagkakataon na yon ay narealize ko na wala na talagang patutunguhan pa ang ginagawa kong pagmamakaawa kay Billy. Dahil hindi na niya ako mahal. Hindi ko na siya magagawang pilitin na balikan ako kung ayaw na niya talaga. Si Billy na mismong nag-block sa akin sa social media
Halos mabaliw ako ng time na yon kasi wala na akong chance para makita kung ano nga bang mga nangyayari sa buhay niya. Kahit mahirap at masakit sa akin ay sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang tanggapin na tapos na ang relasyon namin ni Billy, hanggang doon na lamang talaga ang aming kwento at hindi na yon madudugtungan pa. Masyado lang talaga akong naniwala sa mga ipinangako niya sa akin at nangihinayang sa masasayang memories na aming pinagsaluhan. Unti-unti ay ibinaon ko na sa limot ang mga memories na yon. Labagman sa aking kalooban ay inipon ko ang lahat ng bagay na ibinigay sa akin ni Billy at sinunog ko ang lahat ng yon bilang hakbang para sa aking pag-move on. Pati ang mga pictures at videos namin sa phone ko ay binara ko na rin, Papa Dudut. Aaminin ko na hindi naging madali ang pag-move on ko kay Billy. May mga pagkakataon na natutokso akong gumawa ng mga dummy account at i-add si Billy sa Facebook para magkaroon ulit ako ng balita sa kanya. Natutokso pa rin akong i-text at tawagan siya. Kapag gano'n ay iniisip ko ang panlokong ginagawa niya sa akin noon. Lahat ng masasamang bagay tungkol kay Billy ay iniisip ko para mapigilan ko ang sarili ko na i-contact ulit siya. Naghanap din ako ng bagong pagkakabalahan. Nag-join ako ng mga travelers na umakyat ng bundok at nagpupunta sa mga beach o dagat. Nilibang ko ang sarili ko sa ginawa kong pag-travel at doon ay nakilala ko ang mga bagong kaibigan ko. Nang panahon na yon ay hindi ko pa rin sinasabi sa pamilya ko na wala na kami ni Billy. Wala akong kalam-alam na napapansin na pala ng nanay ko ang pagiging tulala at malungkot ko ng madalas. Kaya nagulat ako ng isang umaga habang nasa sala ko ay kinausap niya ako. Aisa, hiwalay na pala kayo ni Billy. Sinabi sa akin ng kapatid mo na nakita niya ang Facebook ni Billy na ibang babae na ang kasama niya sa picture. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Bakit sinolo mo ang sakit na pinagdadaanan mo? Ang malungkot na tanong ng nanay ko. Wala pa man akong sinasabi ay napaiyak na ako. Sorry ma. Ayaw kong sabihin sa inyo kasi nahihiya ako. Saka akala ko kasi ay magkakabalikan pa kami ni Billy. Kaya hindi ko na sinabi. Sorry kung naglihim ako sa inyo. Umiiyak kong tugon. Anak pamilya mo kami. Hindi ka dapat nahihiyang magsabi sa amin ng mga problema. Hindi ka namin huhusgahan, ang sabi pa ni Mama. Sa pagkakataon na yon ay sinabi ko na ang lahat ng nangyari sa nanay ko. Nakita ko na naawa siya sa akin pero hindi niya yon sinabi sa akin. Ani ay tanggapin ko na lamang na may mga bagay kagaya ng relasyon na nagtatapos. Ang importante raw ay hindi ako tatalikuran ng pamilya ko. Mag-focus na lang daw muna ako sa aking sarili. Mas lalo akong nakapag-focus sa aking sarili nang pumasok na ang pandemic. Nakita ko na masyado na akong tumaba kaya umorder ako ng gym equipment sa online. Sinimulan ko na rin ulit ang pagda-diet para mabawasan kahit papaano ang aking timbang. Na maging kami kasi noon ni Billy at sinabi niya na wala siyang pakialam kahit tumaba ako ay hindi ko na tinigilan ang pagkain. Kaya sa pagkakataon na yun ay sinabi ko sa sarili ko na mamahalin ko muna ang sarili ko at kasama na roon ang pagbabalik alindog ko. Nang magbukas ang mga gym ay nag-enroll ako. Mas naging mabilis ang pagbabawas ko ng timbang dahil may mga tao nang tumutulong sa akin para gawin yon. Lalo na ang aking naging coach. Nag-travel ulit ako kahit na wala akong kasama. In-enjoy ko ang pagiging single ko nang walang ibang taong inaasahan. Siyempre hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga kaibigan ko at kapag may chance ay nakikipag-bonding pa rin ako sa kanya. Hanggang sa napansin na ng mga friends ko na masaya na ulit ako. Mukhang naka-move on ka na ha? Masayang puna ni Ella habang nasa isang coffee shop kami. Napansin ko nga rin yan eh.
Nakapag-move on ka na nga ba talaga? Tanong naman ni Abby. Matagal na, saka mas okay pala ang single life. Namiss ko yung freedom na meron ang isang single kasi ang tagal ko rin na in a relationship, hindi ba? Sagot ko. Totoo naman ang sinabi ko, Papa Dudut. Makalipas ang halos 2 taon ay natuto na akong tanggapin na wala na kami ni Billy. Hindi na ako natutuksong i-chat siya at magmakaawa na balikan niya ako. Nawala na rin ang interes ko na alamin kung ano ang nangyayari sa buhay niya. Sa una lang talaga mahirap at masakit, pero kapag sinubukan mo naman na mag-move on at tanggapin ang lahat ay marirealize mo na kaya mo naman pala. Malaki rin ang naitulong sa akin ang breakup namin ni Billy. Mas nagkaroon ako ng time sa aking sarili, kaya naibalik ko na ang dati kong katawan. Mas gumanda pa nga kasi sinamahan ko na ng diet at pagpunta sa gym. Bumalik na ang confidence ko na mag-post sa aking social media account ng picture ko. Hindi na puro mukha lang ang pinopost ko kundi kasama na rin ang katawan. Siyempre pinaghirapan ko yon, kaya hindi naman siguro masama na i-post ko paminsan-minsan ang bunga ng pagbababad ko sa gym. Marami ang nakapansin, Papa Dudut, sa pagbabago ng aking katawan. Marami ang pumuri. Isang araw habang nag-scroll ako ng aking Facebook ay nagulat ako nang makatanggap ako ng friend request mula kay Billy. Sandali akong natigilan at hindi ko alam ang aking gagawin. Natukso akong tingnan ng Facebook ni Billy at nalaman ko na single na pala siya at mukhang matagal na. Hindi ko in-accept ang request na yun ni Billy, dinecline ko pa nga. Makalipas ang ilang oras ay nag-chat sa akin si Billy at nangungumusta siya. Ang snub ko na raw porket ang sexy ko na ulit. Pabiro niyang sinabi sa chat yon. Medyo natuwa ko kasi nakita niya ang naging magandang pagbabago sa akin matapos niya akong lokohin at iwanan. Hindi ko alam pero nagkaroon ako ng kagustuhan na pagsisihan ni Billy ang ginawa niya sa akin. Nag-reply ako sa kanya at ang sabi ko ay okay lang naman ako. Nag-aya siya na makipagkita sa akin at aminado ako sa katangahan ko nang pumayag ako na makipagkita sa kanya, Papa Dudut. Naging friends na ulit kami sa Facebook. Nag-dinner kami ni Billy. Walang pagbabago sa kanya habang siya ay hindi makapaniwala na sumeksi na ulit ako. Nagkaroon ulit kami ng communication na dalawa at halos araw-araw kami nagchat-chat. Hanggang sa habang magkausap kami sa cellphone ay meron siyang sinabi sa akin. Aisa, sorry sa ginawa ko sa iyo dati. Lahat ng yun ay pinagsisisihan ko na. Pwede bang bigyan mo ko ng second chance? Pwede bang ligawan ulit kita? Turan pa ni Billy. Isang katanghan pang ginawa ko at pinayagan ko na si Billy na ligawan ako. Feeling ko ay muling nabuhay ang pagmamahal na meron ako sa kanya. Sa muli niyang pagpaparamdam sa akin. Ayokong sabihin sa pamilya ko at mga kaibigan ko na may communication na ulit kami ni Billy. Pero masyadong mahusay ang mga kaibigan ko. Nakita pala ni Abby na nasa friend list ko na ulit si Billy. Kaya kinausap nila ako kung bakit friends na ulit kami ni Billy sa Facebook. Nag-uusap na ba ulit kayo ni Billy? Umamin ka nga sa amin, Aisa. Ayaw namin ng sinungaling. Ang sabi ni Abby nang magkita kami kasama si Ella. Hindi kami nag-uusap. Nag-friend request lang siya sa akin at inaccept ko. Hanggang doon lang. Pagsisinungaling ko. Dapat lang no. Kukurunahan ka na namin ng reyna ng katangahan kapag in-entertain mo pa ang lalaking yun. Tandaan mo palagi ang ginawa niya sa'yo before. Niloko ka niya at iniwanan. Nagmakaawa ka nga sa kanya at pinagtabuyan ka pa, di ba? Huwag kang marupok. Sayang lang ang self-love na ginawa mo kung magpapabola ka pa sa kanya. Turan ni Ella. True. Huwag ka nang babalik sa taong sinira at sinaktan ka. Dugtong pa ni Abby. Sinabi ko kina Ella at Abby na wala silang dapat na ipag-alala. Ang sabi ko hindi naman ako kinakausap ni Billy kahit na hindi yun ang katotohanan. Kahit ang totoo ay araw-araw kami nagchat-chat at lumalabas na ulit kaming dalawa. Ang masakla pa ay pinayagan ko pa si Billy na ligawan ulit ako.
Isang araw ay inaya ko ni Billy na mag-overnight camping kami sa isang camping site somewhere in Laguna. Sumama ako sa kanya. Doon ay sinabi sa akin ni Billy ng personal ang paghingi niya ng tawad sa akin. Pero hindi ko naramdaman ang sincerity niya sa mga salita niya, Papa Dudut. Inisip ko rin na paano kung maging kami ulit. Paano kung ulitin niya yung ginawa niya sa akin. Na kapag may nakita siyang mas higit sa akin ay ipagpapalit niya ulit ako sa iba. Kung hahayaan mo lang ako na patunayan ulit sa iyo na mahal kita ay hindi ka magsisisi, Aiza. Hindi na ulit kita sasaktan, sabi sa akin ni Billy. Hayaan mo at pag-iisipan ko ang bagay na yan, tugon ko. Nauna na akong matulog kay Billy ng gabing yon sa tent. Habang siya ay nasa labas pa at ang sabi niya ay gusto pa niyang magpahangin. Nakatulog naman ako kaagad pero bigla rin akong nagising. Tila sinasadya nga ng tadhana na magising ako kasi narinig ko na may kausap si Billy sa kanyang cellphone sa labas ng tent. Narinig ko na sinabi ni Billy na nasa isang campsite siya at wala siyang kasama. Siya lang daw mag-isa. Narinig ko rin na nag-I love you baby siya sa kung sino mang kausap niya. Imbes na masaktan ay natawa na lamang ako sa aking narinig, Papa Dudut. Obvious na may karelasyon si Billy base sa mga narinig ko at mukhang gagawin pa niya akong kabit. Doon ko na-realize na hindi pa rin nagbabago si Billy. Nasabi ko sa sarili ko na tama na ang sinabi ni na Ella at Abby. Maling-mali. Na-entertain ko si Billy. Mabuti na lang talaga at narinig ko ang pakikipag-usap niya sa kung sino bang kausap niya na yon. Hindi ako lumabas ng tent para i-confront si Billy. Bumalik ako sa pagtulog at pagising ko kinabukasan ay naging super sweet ako sa kanya. Ipinakita ko kay Billy na gusto ko na ulit siya hanggang sa makauwi na kami. Pagdating ko sa bahay ay panay ang chat ni Billy pero hindi ako nag-reply. Puro scene lang ang ginawa ko kahit ang tawag niya ay hindi ko na rin sinagot pa. Isang linggo na dinedma ko si Billy, sapat na kasi ang narinig ko ng gabing yon na nag-camping kami para hindi na ako makipagbalikan pa sa kanya. Saka inaalala ko ang sakit na naranasan ko dahil sa kanya. Yung ibinaba ko na ng sobrang sarili ko para lamang balikan niya ako. Ayoko nang maranasan ulit yon, Papa Dudut. Hindi ko na ulit yon gagawin sa kahit na sino pang lalaki. Isang gabi nagulat ako nang mag-chat si Billy sa akin at sinabi niya na nagtataka siya kung bakit hindi ko na siya pinapansin. Gayong ang sweet ko sa kanya noong last time na nagkasama kami. Aniya ay nasa labas siya ng bahay namin at gusto niya na makausap ako. Naisip ko na yun na ang tamang oras upang sabihin ko kay Billy ang nararamdaman ko sa kanya. Lumabas ako ng bahay at nakita ko si Billy na nasa labas ng aming gate. Hindi ko siya pinagbuksan. Anong ginagawa mo rito? Malamig kong tanong. Siyempre gusto ko tang makita, Aiza. Miss na kita. 1 week na akong hindi ka nakakausap. Ano ba nangyari? May nagawa ba akong mali na hindi ko alam? Tanong pa ni Billy. Medyo natawa pa ako sa sinabing yun ni Billy kasi naalala ko na naging linya ko rin yun sa kanya dati. Naging honest ako kay Billy sa mga sinabi ko sa kanya, Papa Dudut. Sinabi ko na tigilan na niya ang panliligaw niya sa akin kasi kahit na ano pang gawin niya ay hindi na may babalik pa ang pagmamahal ko sa kanya. Sinabi ko rin na wala na akong tiwala sa kanya. Matapos yun ay pinauwi ko na siya pero hindi pa rin huminto si Billy. Talagang sa pagkakataon na yon ay desidido siya na muli kaming magkabalikan. Pero mas desidido ako na wag na siyang balikan pa. Para hindi na niya ako magambala ay ako naman ang nang-block sa kanya sa lahat ng aking social media. Pati number ko ay pinalitan ko na rin, Papa Dudut. Sa muling pagbura ko kay Billy sa buhay ko ay naramdaman ko na naging masaya ako, Papa Dudut. Ipinagpatuloy ko ang self-love na ginagawa ko. Sa ngayon ay wala pa akong plano na pumasok ulit sa panibagong relasyon. Gusto ko munang mag-heal ng tuluyan bago ko ulit buksan ang aking puso sa panibagong pag-ibig. At sana ang susunod na lalaking mamahalin ko ang siya nang makakasama ko hanggang sa aking huling hininga. Lubos na nagmamahal, Aiza.
Alam mo ay sadyang masakit para sa isang nagmamahal kapag iniwan siya ng taong inakala niya ay makakasama niya sa panghabang buhay. Sa ganitong pangyayari ay damhin mo lamang ang sakit. Mahirap ngunit kailangan mong tanggapin na walang permanente sa ating mundo. Piliin mo muna ang iyong sarili at paghilumin mo ang puso mo sa sugat. Huwag kang maghahabol sa isang tao na mas pinili kang saktan habang ikaw ay walang ginawa kundi ang mahalin siya. Tandaan mo na hindi ikaw ang nawalan sa ganitong pagkakataon kundi ang taong nanakit sa iyo. Ikaw ang panalo sa ganyang paghihiwalay dahil inilayo ka ng tadhana sa isang manloloko. May mga taong umaalis sa ating buhay at bumabalik. Kapag napunta ka sa ganitong sitwasyon ay tanungin mo ang iyong sarili kung karapat dapat pa bang maging parte muli ng buhay mo ang taong yon. Worth it pa ba kung sakali na masaktan kang muli ng dahil sa tao na yon? Ang masasakit na bagay na nangyayari sa buhay ng tao ay palaging may kakambal na lesson at mawawala ng saysayang sakit na iyong nararanasan kung hindi ka matututo sa iyong nakaraan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.